So, ang topic po natin ngayon is asexual reproduction and propagation, principle and types of vegetative reproduction. The topic outline nga po, meron po tayong definition of asexual propagation, common methods of asexual propagation, advantage of asexual propagation, and the type of vegetative reproduction. So, sa objectives naman po, meron po tayong understand what asexual reproduction and propagation mean in plants, identify common natural and artificial methods of asexual propagation, learn how new plants are produced without seed, recognize the benefits of asexual propagation for plant production, know some example of plant propagated asexually. Introduction nga po is, yung asexual reproduction is isang paraan ng pagpaparami ng isang halaman kung saan makakabuo tayo ng halaman or ng offspring without seeds or any fertilization. So, sa parang ito, ang mga offspring is katulad lang din ng mga parent material nila dahil wala naman ditong ginamit na genetic material mula sa ibang halaman. So, ang asexual propagation or ang tinatawag na vegetative propagation ay ang paggamit ng bahagi ng halaman tulad ng mga tangkay, ugat, dahon, at yung mga buds upang makabuo ng panibagong halaman. So, karaniwang ginagamit ito sa mga nurseries, mga horticulture, dahil mas mabilis at mas epektibo and makakasure tayo na naka-uniformity ang mga offspring. Bakit nga ba natin ginagamit yung asexual propagation or tinatawag natin vegetative propagation? So, number one is uniformity or yung pagkakapare-pareho. So, dahil yung offspring natin is galing lang sa isang parents, maaari makuha ng offspring ang katangian ng ating parents. So, yung katulad na lang nito is yung itsura nito, laki, at dami ng ani. So, number 2 is propagate non-seed producing plants. So, may mga halaman tayo na hindi kayang magparami gamit ang mga buto nila or hindi tumutubo pag itinanim yung buto. So, kaya kailangan gamitin ng ibang parts nila katulad na lang ng mga stem, mga roots, yun, para makapagparami tayo ng halaman. So, number 3 is to avoid seed-borne disease. So, yun nga, para maiwasan yung mga sakit mula sa buto. So, may mga sakit na naipapasa sa pamamagitan nga ng buto, kaya mas ligtas na gamitin yung asexual propagation para hindi na maipasa yung mga sakit na yon. So, number 3 is to create insect or disease-resistant plants. So, makakalikha tayo ng mga halaman na may kakayahan na laban or sa mga insects at sa mga sakit. So, maaari tayong pumili ng mga malusog, matibay na halaman na paparamihin natin upang magkaroon tayo mas dumami yung mga plants resistant natin. So, yung number 5 is to incorporate environmental tolerance. So, number 5 nga is makakasurvive sa kahit anumang klima. So, paiba't ibang klima. So, makakatulong ang parang ito para makabuo tayo ng mga halaman na kaya mabuhay sa init, lamig, tagtuyot, tag-ulan at iba-iba pang mga kondisyon. So, number 6 ay to reproduce and retain the genetic traits of the hybrids. So, ang mga hybrids ay may special na katangian nga tulad ng maraming bunga, magandang kalidad. So, sa asexual propagation, mapapanatili natin yung mga katangian ito. So, mamamana natin sa parents natin, from parents natin to offspring. So, number 7 is control size and form of the plant. So, pwedeng piliin kung anong uri ng halaman yung paparamihin natin upang makakuha tayo ng tamang laki, tamang size, tamang form, at lalo na sa mga landscaping or sa mga bonsai. So, number 8 is can be faster and easier, cheaper. So, yun nga, mas mabilis, mas madali, at mas mura. So, hindi natin kailangan magantay pa ng sobrang tagal sa panahon katulad ng pagtatanim natin ng buto na kailangan pa natin palakihin. So, by asexual propagation nga po is hindi from buto. So, mas mapapatipid tayo, mas magiging maganda yung magiging ani. So, yun, mas magiging mabilis. So, dumako na po tayo sa common methods of asexual propagation or tinatawag natin na vegetative propagation. Number 1 nga po is cuttings. So, ang cuttings po is yung, alam na po natin na pagputol na bahagi ng halaman katulad nga po ng sa ugat, stem, or leaf ng isang halaman upang maitanim natin o makabuo tayo ng panibagong halaman or ng offspring. So, isa ito sa pinakakaraniwang paraan ng artificial vegetative propagation. So, ang example or halimbawa ng mga halaman na pwedeng paramihin sa pamamagitan ng cuttings is yung mga sugarcane, tubo, rose, citrus, doranta, grapes, cacao, bonggabilya. So, dumako naman po tayo sa type of cuttings. Meron po tayong stem cuttings,
So, yung stem cuttings nga po is, siya po yung isang paraan ng vegetative propagation kung saan ang isang bahagi o tangkay po ng ating halaman is pinuputol at itinatanim upang tumubo bilang bagong halaman o yung tinatawag nga po nating offspring. So, isa ito sa pinakakaraniwang cuttings. So, bakit nga ba ito ginagamit? So, ito is mga dahilan kung bakit ito ginagamit is mas mabilis tumubo ang mga offspring, mas magiging madaling gawin, at tiyak na kapareho ng parent yung magiging offspring natin. So, sa madaling salita nga, ang stem cutting is pagputol nga ng tangkay at pagtatanim nito para makabuo tayo ng mga bagong halaman o offspring. So, ito ay effective at mas madaling paraan upang makapagparami tayo. Meron po tayong single node stem cutting if internode is greater than 1.5 cm. Kapag double node stem cutting naman po is, if internode nga po is 1.5 cm ulit. Kapag multiple node stem cutting nga po is, if internode po is very small. Meron din po ang softwood cutting and hardwood cutting. So, sa stem tip cuttings or terminal cuttings naman po is isang uri nga po ng stem cuttings kung saan po yung pinakang dulo nung ating halaman kasama po yung pinakatuktok or terminal body is puputulin at itatanim para makabuo po tayo ng offspring. So, ang katangian po ng stem tip cutting is, so, dito po is kinuha nga po ito mula sa pinakatuktok ng stem or terminal part. So, ang karaniwan po ito 8 cm ang haba, dapat pero meron tayong 2 to 3 leaves. So, pinuputol sa node or internode. Pinakamadalas ginagamit sa mga halaman na malambot ang tangkay or mga soft stem plants. So, bakit ito ginagamit? So, mas madali itong mag-ugat dahil aktibo ang paglaki sa dulo ng stem. So, mas mabilis tumubo kumpara sa ibang bahagi ng stem. Itinitiyak na ang magandang anyo at bagong halaman dahil galing ito sa malusog na bahagi. So, ito ay pwedeng gawin sa rose, bougainvillea, duranta, chrysanthemum, at mint. So, yun nga, ang stem tip cutting ay pagputol sa dulo ng stem ng halaman para itanim at paramihin. So, madalas itong ginagamit dahil mabilis itong magpaugat or madaling alagaan.